Sa isang tahimik na baryo sa Batangas, nakatira si Olga, isang 40 years old na ginang nakilala sa kanilang lugar bilang maganda pa rin at alagang-alaga ang sarili. Sa kabila ng edad niya, makinis pa rin ang kanyang kutis at bakas sa kanyang muka, ang maamong muka. Malumanay siyang magsalita at mahinhin kumilos, bagay na mas lalong nagpapatindi sa kanyang karisma. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ilang taon na ring nasa Saudi ang kanyang asawa na si Bert, isang OFW na nagsusumikap para mabigyan ng magandang buhay si Olga. Ngunit sa kabila ng mga material na bagay na naipapadala ni Bert, mga bagong kagamitan sa bahay, magagarang damit at kung ano-ano pa, may isang bagay na matagal nang kulang kay Olga, ang init ng yakap at haplos ng kanyang asawa. Wala silang anak, kaya't madalas ay mag-isa si Olga sa kanilang bahay. Sa gabi, nakatanaw sa bintana habang tinatangay ng hangin ang kanyang mahahabang buhok at mga lihim na pangarap. Dito nagsimula ang kanyang pagiging aktibo sa social media. Sa simpleng layunin na mapawi ang kanyang pagkabagot, sumubok siya ng makipag-chat sa iba't ibang grupo hanggang sa isang araw, may isang lalaking nagpakilala sa kanya na si Baron. Si Baron ay 25 years old, tambay sa kanilang bayan, matipuno ang katawan dahil sa hilig sa basketball at simpleng mga gawaing pisikal. Medyo brusko ang dating nito sa litrato, may mga tattoo sa braso at medyo mahaba ang buhok na palaging naka-ponytail. Ngunit sa chat, magalang at mapagpatawa si Baron. Sa bawat mensaheng padala niya kay Olga, tila may kung anong kilig ang gumigising sa matagal nang natutulog na damdamin ng babae. Ate Olga, ang ganda mo talaga sa profile pic mo, parang dalaga pa rin minsan ay sabi ni Baron. Ngumiti si Olga habang binabasa iyon at hindi niya maiwasang mapatili ng mahina. Matagal na rin mula nang may pumuri sa kanyang ganda. At gabi-gabi tila naging bisyo na niya ang maghintay sa mensahe ni Baron. Sa kanilang mga usapan, unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga sikreto. Si Olga ay maibsa ng lungkot ng mag-isa sa bahay, samantalang si Baron naman ang pangarap na makaalis ng bayan at magkaroon ng mas magandang buhay. Hanggang isang gabi, matapos ang ilang linggong palitan ng matatamis na salita at malalim na usapan, naging mas mapangahas ang tono ni Baron. Alam mo Ate Olga, kung nandyan lang ako sa tabi mo ngayon, yayakapin kita. Ayoko na kasing marinig kang malungkot. Deserve mong may mag-alaga sa'yo. Nabigla man si Olga, may kung anong init ang gumapang sa kanyang katawan. Matagal na nga siyang nauuhaw sa mga ganoong salita. Hindi niya alam kung bakit pero sinagot niya si Baron ng palaban. Baron, kung nandito ka baka hindi lang yakap ang ibigay mo. Tumigil siya sa pag-type at napakagatlabi. Napapikit si Olga at sa isipan niya, unti-unting nabubuo ang imahe ni Baron, ang matipuno nitong dibdib, ang mapupungay nitong mga mata na tila handang magbigay sa kanya ng init na kanyang hinahanap. At sa gabing iyon, bago pa man lumalim ang dilim, isang lihim na pagnanasa ang tuluyang nabuhay sa puso ni Olga. Lumipas ang ilang araw, lalong tumindi ang ugnayan nina Olga at Baron. Gabi-gabi halos hindi na sila natutulog, laging nagkakausap sa chat at video call, nagbubulungan ng mga salita na puno ng pagnanasa. Ang mga simpleng papuri ni Baron ay nauwi na sa mapangahas na mga pangako at bulong ng tukso. Hanggang isang araw naglakas loob si Baron na mag-alok. Ate Olga, kung okay lang sa'yo magkita tayo, gusto kitang makita, mahawakan, maramdaman. Napahinga ng malalim si Olga. Alam niyang mali, alam niyang kasalanan ito, pero ang tagal na ng kanyang pag-iisa, ang tagal na rin ng uhaw ng kanyang katawan at damdamin sa pag-ibig at lambing. At sa kabila ng kanyang mga alinlangan, isa lang ang nais niyang sagot. Sige Baron, kailan mo gusto? At dumating ang araw na kanilang pinagkasunduan. Sa isang maliit na hotel sa bayan, nagkita sina Olga at Baron. Habang papasok pa lang si Olga sa lobby, ramdam na niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at palda, ngunit dama niya ang pang-akit sa kanyang sarili. Nang masilayan niya si Baron na nakaputing t-shirt at maong, at may ngiting matagal na niyang kinikimkim sa kanyang isipan, parang may init na sumiklab sa kanyang pagkatao.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Baron. Pagkapasok nila sa kwarto, magkahawak na agad ang kanilang mga kamay. Malakas ang kabog ng dibdib ni Olga habang marahang lumapit si Baron. Sa unang beses, naghinang ang kanilang mga labi na marahan sa simula hanggang sa naging mapusok. Lumalalim ang bawat halik kasabay ng paggapang ng mga kamay ni Baron sa makurba at mainit na katawan ni Olga. Baron, matagal ko nang gustong maramdaman ito, bulong ni Olga habang hinahawakan ang mukha ng binata. At doon tuluyan nang bumigay ang ginang sa kanyang pagnanasa. Isa-isang nalaglag ang kanilang mga saplot at nagtagpo ang kanilang mga katawan sa mainit na pagsasanib. Sa bawat haplos, halik at ungol, tila napawi ang lahat ng taon ng pag-iisa ni Olga. Hindi na niya inisip ang kasalanan. Sa sandaling iyon, ang mahalaga ay ang init na kay tagal na niyang hinahanap. At hindi iyon natapos sa iisang gabi. Lalo pang naging madalas ang kanilang pagkikita sa iba't ibang hotel, sa madidilim na sulok ng bayan. Patuloy ang kanilang lihim. Sa bawat tagpo, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakasala at mas lalong lumalalim ang kanilang pagkagapos sa init ng tukso. Ngunit habang tumatagal, may mga matang tila nagmamasid na sa kanilang relasyon. At si Olga habang nagpapakalunod sa bawal na ligaya, unti-unting kinakain ng takot at konsensya. Habang patuloy ang bawal na relasyon ni na Olga at Baron, hindi alam ng ginang na unti-unti na siyang nilalagay ng binata sa kapahamakan. Sa bawat pagkikita nila sa hotel, unti-unti palihim na kinukunan ni Baron ng video ang kanilang mga mapusok na sandali. Ang mga halik-yakap at ang pagkakasugpong ng kanilang mga katawan. Sa simula, para lang daw ito sa kanyang alaala, sabi ni Baron. At dahil bulag na sa pagnanasa at pagmamahal, pumayag si Olga. Ngunit kalaunan, nag-iba ang ugali ni Baron. Naging mapagmataas, naging demanding, humihingi ng pera at ng regalo, ng kung ano-ano kapalit ng kanyang pagmamahal. Nang tumanggi si Olga, doon lumabas ang tunay na kulay ni Baron. Isang araw habang nagbabasa ng mga email si Bert sa Saudi, nakakita siya ng link mula sa isang kaibigan na kasamahan sa trabaho. Pare, kilala mo ba to? At sa kanyang pagkagulat, pagbukas niya ng link, bumulaga sa kanya ang isang video na ikinagimbal ng kanyang buong pagkatao. Doon malinaw na nakita niya ang kanyang asawang si Olga na hubad, nakakubabaw kay Baron, lasap na lasap ang bawal na ligaya. Sa video maririnig pa ang ungol at bulong ng pangalan ng binata. Parang gumuho ang mundo ni Bert. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan niya sa Pilipinas, ang babaeng akala niya'y tapat at naghihintay sa kanya. Ngayoy pinagtaksilan siya at ibinuyangyang pa ang kahihiyan sa internet. Hindi na nagdalawang isip si Bert. Tumawag agad siya ng flight pa uwi ng Pilipinas, dala ang gahlit, sakit at pagkadurog ng kanyang puso. Pagdating niya sa Batangas, hindi siya nag-aksaya ng oras. Hinarap niya si Olga. Olga, anong klaseng kahayupan ang ginawa mo sa akin? Pinagpalit mo ako sa isang tambay? At buong mundo pa ang pinapanood mo habang pinapahiya mo ako. Lumuha si Olga, nanginginig ang buong katawan. Bert, patawarin mo ako. Nadala lang ako sa lungkot, uhaw sa init ng katawan at damdamin. Hindi ko sinadya, si Baron. Siya ang nagpakalat ng video. Ngunit huli na ang lahat. Sa gahlit ni Bert, iniwan niya si Olga. Wala na siyang ibang sinabi kundi, wala ka ng mukha na ihaharap sa akin. Wala ka ng karapatan na tawagin akong asawa. At si Olga, naiwan siyang mag-isa, wasak ang dangal at puso, nagdurusa sa kasalanang hindi na maibabalik ang kahapon. Habang si Baron tuluyang naglaho na parang bula matapos ilantad ang kanilang lihim, iniwan siyang lugmok. Matapos ang eskandalong lumantad sa buong bayan, mabilis na kumalat ang kahihiyan ni Olga. Ang mga dating ngiti at bati ng mga kapitbahay ay napalitan ng mga bulungan at mapanghusgang tingin. Wala na ang dating paggalang sa kanya. Ang tahanang minsang puno ng pangarap at pag-asa, ngayoy naging malamig at tila ba isang bilangguan ng kanyang kalungkutan. Si Baron, matapos niyang ipakalat ang mga video, hindi naglaon ay nahuli rin. Nagreklamo ang iba pang naging biktima ng kanyang panlilinlang. Hindi lang pala si Olga ang kanyang ginamit at pinagsamantalahan. Napatunayang sangkot siya sa kasong cybercrime blackmail,
at paglabag sa karapatang pantao. Sa korte walang nagawa si Baron kundi yumuko habang hinahatulan. Nakulong siya at doon nabulok ang kanyang mga pangarap. Samantala si Bert sa kabila ng sakit na dinanas, pinili niyang lumaya mula sa anino ng nakaraan. Nakipagrelasyon siyang muli sa isang mabait at simpleng babae sa kanilang lugar. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon sila ng anak. Isang batang lalaking pinaglaanan niya ng pag-aaruga at pagmamahal na minsang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Si Olga naman ay naiwan na mag-isa. Lumipas ang mga taon, hindi na siya muling nag-asawa. Sa bawat gabi tanging ang mga alaala ng kanyang kasalanan at kabiguan ng kanyang kasama. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanilang baryo, madalas ay napapaluha siya. Iniisip kung paano niya pinahintulutan ang tukso na sirain ang kanyang mundo. Ang tukso ay maaring magdala ng matinding ligaya sa simula, ngunit sa huli kapahamakan at pagsisisi ang bunga nito. Ang katapatan ay kayamanang dapat ingatan kapag nawala, mahirap nang maibalik. Ang maling desisyon, gaano man ito katamis sa simula, ay mag-iiwan ng pait na habang buhay mong dadalhin. At ang bawat kasalanan, gaano man ito ilihim, ay lilitaw at lilitaw sa tamang panahon. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.